Nurse Cherifer at Pedzing Plus say sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, magmulat ka. Okay, good morning mga igan. Umento sa sahod dahil malapit na po ang Mayo 1. Narito po si Professor Winnie Monsod. O Maring Winnie, ano ba? Non-wage benefits? Dagdag sahod ba? Kahit yung 1 year ba ng NCR? O paano ba gagawin natin? Hindi. Good morning muna. Good morning. Good morning. Porket late ka, ha? Oo nga Parang nagmamadali ka. Dapat ako ang nagmamadali sayang sa'yo. ang oras eh. Magandang umaga mga kapuso, ha? Well, no. Pag-usapan nga natin itong wage hike. Ang gusto nila dito sa Metro Manila. There are 3 regions right now. Metro Manila, Region 7, Region 10. Okay, Metro Manila. Gusto nila 125 pesos. Across the board, no? Across 125. Hindi, sa Metro Manila. Sa Metro Manila. Okay. 125 is more than 25%. It's 28% of yung tataas ang sahod nila by 28%. Ganda nun! 125, 400 eh. You know, so they're going to raise it. So that's about it. Eh, yung presyo natin, yung CPI, yung ano tinatawag na Consumer Price Index, you know, ang taas doon eh 3%, 5% a year. So, medyo malaki na yon. Parang ang layo. Ang layo yata nun. Okay, but never mind. Kung pwede. Tignan naman natin kung sino makikinabang. Ang akala natin, buong makikinabang. Hindi ba? Yung buong manggagawa labor force. Hindi po ganun eh. Kasi ang ating manggagawa, only 54% are waged. Nagsusweldo. Yung the rest ay either self-employed sila o tinatawag na yung unpaid labor force. Hindi sila binabayad. Kasi ando doon sila sa mga pamilya nila, nagtatrabaho sila, hindi sila binabayaran. But they are employed. All right? So you have 45% ng mga manggagawa ay hindi makikinabang diyan. Sino makikinabang doon sa mga manggagawang nagswelduhan? Di yung mga taong lucky enough to keep their jobs. Kasi pag tinaas mo ganyang kataas, siyempre magkakaroon yan ng epekto. Merong mawawalaan ng jobs. Ng trabaho. Of course. Retrenchment. Yes. Sino pa, tapos aalisin mo pa dyan sa mga nagsweldo, yung mga right now exempt from the minimum wage kasi masyadong maliit yung kumpanya. Humihingi sila ng help. So it's a question of sino ang makikinabang at sino ang madi-disadvantage. Alright. Bakit madi-disadvantage yung mga hindi nakakuha ng wage increase? Siyempre, tataas ang presyo eh. Imposible hindi tataas ang presyo niyan. Unless, of course, all these people are very productive and they can increase their output. Hindi nakikita natin. Hindi nakikita yan sa ating... So, hindi panahon yung magsasara o magbabawas? I don't know. Realidad yun talaga. That is a reality. How can you naman in Metro Manila increase your wages by 25%? I do not understand kung anong pinagsasabi nila, ano ang basehan ng wage increase na ito. Kung pinapakita nila ang productivity ng worker na tumataas para the cost per unit of output is lower, I can understand that. Pero titignan naman natin at saka yung mga hindi lang yon yung mga retired persons. Hindi naman tumataas ang sweldo nila, hindi ba? So they're going to be a disadvantage. So there are benefits and there are costs. Kaya kailangan pag-isapan nyo, wag natin sasabihin, hoy, ang manggagawa ay talagang makikinabang lahat dito. No, that is not true. Marimini, makakasama natin sa mamagitan ng telepono si Director Nicon Pameronag ng Labor Communications Office ng Department of Labor and Employment. Director, good morning. Magandang umaga, Igan. Si Dr. Winnie, magandang umaga, ma'am. Good morning, good morning. Pakisabi naman niyo sa atin, ano ba ang, what is the state of the National Labor and Wage Commission? Ano ang ginagawa nila? Nagplaplano ba sila? Nag-uusapan na ba sila? What is the situation now? Imposibleng sa May 1 lang i-announce yan. I mean, siguro nag-uusapan na sila. Okay.
Sorry. Okay. Ganito ma'am ang status, kahapon kausap ko nga si Executive Director John Lagunsad ng National Wages and Productivity Commission. Unahin po natin ang National Capital Region. Sa Mayo 2 po ay may hearing yung Wage Board kasi po tapos na po yung May 2. Kasi po tapos na yung 15 araw na makapag-anunsyo na may supervening condition. Ang pinag-uusapan po ng Wage Board sa Metro Manila, sa National Capital Region, ay yung 75 pesos na petisyon ng TUCP na pagtataas ng sweldo ng mga manggagawa. Hindi po, sa Mayo 2 po ay maghihiring. So, hindi po, kung yun pong sinasabi na magkakaroon ng anunsyo ng pagtataas ng sweldo, hindi po reasonable na mangyayari po sa Mayo 1. Kasi po yung process po ng National Wage Board ay sinusunod naman po yan. Sa iba pong bahagi ng bansa, yung mga Wage Board may mga natanggap na petition katulad po sa Region 8, sa Region 7 sa Cebu. At ngayon po ay inaasikaso naman po ng Wage Board yung mga petition na yan. So, kasi po ang mga July pa ho yung pinaka-latest na palugit para sa huling pagtataas kasi po may process na within 1 year hindi dapat po madisturbo yung last na wage hike. Pero Tayo muna, Director. Pag-usapan nga natin ang proseso. Hindi ba tripartite yung wage board na yan? Opo, ma'am. Alright. Ang humihingi ay ang TUCP, humingi ngayon at 75. Wala Opo. na sa 125. 75 na ngayon. So Yun it's po, less... Yun po 125, hindi po nila ino-offer formally as isinisigaw lang po nila na dapat taasan ng 125. Pero as far as we are concerned sa Wage Board, wala pong petition na taasan ng 125. Kunikwan lang nila, parang PR nila. Makatawad lang. Sinisigaw Para lang lang po nila. At saka alam naman po natin na napakatagal na nilang hinihingi yung 125. Pero hindi naman po nila sinusulat sa papel na magpipetition sa Wage Board. So sa Wage Board, 75. Okay, so 75. So that's about an 18% increase, ha? Opo. Ay, hindi ba ngayon ang wage, ang minimum wage sa Manila, 400 magkano? 404 po, ma'am. 404. All right. So it's about an 18%, 17% increase. Opo. Okay. O ano naman ang sinasabi ng gobyerno? Ayan ang hingi ng labor. Ano ang sinasabi ng Ano yung aabangan? ng the businesses? Siyempre po, may tinig po ang businesses doon sa Wage Board kasi may representatives sila doon. Sure. Representative po ang Magkano labor. sinasabi nilang kaya nilang bigay? Ay, hindi po ako privy doon sa kanilang pag-uusap. Pero ma'am, tinitingnan ng Wage Board yung capacity to pay dahil tama po kayo may mga maaapektuhan. Mayroon pong mga maliliit na mga companies na hihingi din naman po ng exemption, hindi po nila kakayanin. So, yun pong amount, kung ano man po yung final na amount, yun pong last na increase sa National Capital Region ay 22 pesos. Siyempre, pinagbabatayan ng Wage Board yung Consumer Price Index, yung pong pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Lahat pong mga factor na yan ay magiging input doon sa gagawin nilang desisyon. At ayaw ko po pangunahan yung Wage Board dahil hindi naman po ako kasapi doon. Okay. Tayo na, Director. One last question, pag nag-uusapan ba sila, tinitingnan nila yung mga increase ng mga tubo ng mga company? Because Opo, it's not ma'am. the amount of profits, it's the increase in profits that is important. Kung nag-i-increase ang profits ng kompanya, kailangan mag-increase naman ang wages. Hindi po ba? So Opo, do you ma'am. have data like that o wala? You're talking Tinitingnan po blind. nila, kasama po ma'am na tinitingnan nila yung labor productivity na inyong ipinaliwanag kanina. Yeah. Okay. Kasi po nakatali po iyan sa anumang wage increase, yung labor productivity. Pero wala naman kayong datos dyan Pero Director, isa lang ako. Pinag-uusapan natin panibagong dagdag. Yung mga nauna bang idinagdag sa sahod, ilang porsyento ho ba tumupad dyan? You mean last July? Exemption, mula po noong July. Pero meron daw mga hindi nagpatupad, di ba? Yun po yung subject na po ng Labor Enforcement Action Program ng Department of Labor and Employment. Tayo po nakatutok din po dyan sa mga kumpanya na hindi tumutupad dyan. Okay. Director, maraming salamat po.
Maraming salamat din po. Director Nikon Pamironag ng DOLE. Good point. Kasi maraming, you want to find out ano ang enforcement rate ng Dahil puro tayo last dagdag wage sahod rate. eh, oh. Ayan, tama. Good point, babe. Sige. Ingat. Maring Winnie, maraming salamat. Okay. Unang balita na tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito.